itong nangyaring pag-atras niya at pagbitaw niya sa kanyang salita ay hindi bago sa akin. Kasi kung maaalala niyo yung Manila Pen Incident noong 2007, kasama po si Vice President Binay sa pagpaplano nito. Ginawa namin yung pagpaplano na yan doon po sa opisina nung judge na humahawak ng aming kaso sa Makati RTC. At doon po, nagbigtaw siya ng salita na kasama siya, gagamitin niya yung kanyang posisyon para i-mobilize yung mga empleyado ng Makati City Hall, ang urban poor ng Makati, ang mga estudyante ng UMAC, doon sa araw na napag-usapan. At alam nyo, nung yung eve ng Manila Pen Incident, na ipasok na namin yung mga baril namin doon sa Makati City Hall para nga magamit namin doon sa pag-aklas, ano? So, up to that point, talagang maliwanag na kasama. Tapos pag labas namin nung araw ng pag-aklas, ay wala po si Vice President Binay. Pinahamak niya po yung buong grupo at kung hindi dahil sa media nung araw na yon, marami sanang namatay. Tapos, in fact, all throughout that day, nakikipag-ugnayan kami kay Mayor Junjun Binay at sinasabing nagmo-mobilize na raw sila, nagtitipo na raw yung kanilang mga mass organizations para sumama doon. Pero buong araw po walang dumating at si Vice President Binay, yung anino niya, ay hindi nyo nakita sa buong Makati noong araw na yun. After nung na ginapos na kami, dinala kami sa Camp Crame, ando doon siya sa Camp Crame, nagdala siya ng mga abogado, humingi siya ng paumanhin at nagkamali raw siya ng info. Hindi ko maintindihan kasi pagka nagbigay ka na ng salita alam mo na nandoon, alam niya na yung araw at oras at lugar, pero wala siya. So nagpapaliwanag siya at in fact, nung time na yun, kinastigo ko na siya noong pa lang. Ganito ang ginagawa nila, papasakayin kanila hanggang sa makita nila na sila ay makikinabang dun sa kanilang mga sinasabi. Pagka hindi yan sisipot, hindi yan paninindigan yung kanilang sinabi.